Ay, magandang araw po. Ito si Sister Aileen naghatid sa inyo ng balita na nagmumula sa Biblia pa rin. Propesiya. Sa propesiya po tayo kasi as usual, lagi naman tayo sa propesiya. Yung mga daily Christian living naman, everyday pwede naman natin yung i-post na written. Pero kasi iba yung binivideo ko, nilalive ko ng tungkol sa propesiya. Makikita nyo nagmumula talaga sa Bible, prophecy, hindi ko pinulot-pulot kung saan-saan. So, nawa, ang mga makikinig ng mga salitang ito ay tumimo sa kanilang puso ang mga salita ng Panginoong Jesucristo. Bigyan nawa sila ng Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu, Holy Spirit. Bigyan nawa kayo ng Panginoong Jesucristo ng Holy Spirit upang maunawaan niyo ang mga talatang ito na sa mga sumusunod na sasabihin natin tungkol sa Biblia. Kasi importante po ang prophecy, mga kaibigan. Kasi ang prophecy talaga, kailangan ng matinding pag-unawa yan, matinding pag-aaral. At saka yung history, saka yung tungkol sa Bible, kailangan match po yan. Hindi po pwedeng sumobra o kumulang tayo. Kasi may karampatang salot po yan according sa Revelation chapter 22. Revelation or Pahayag, chapter 22 verse, nakalagay dito, hanggang simula 18 hanggang 19. Bawal magdagdag, bawal po ang magkulang. So, umpisahan na po natin, Apocalypse chapter 16, Pahayag. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Kagalitan ng Diyos sa lupa, ito yung maiiwan sa tribulation period kasi galit nga ang Panginoon sa mga kasamaan at yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyos, ang mga rebulto at ibang Diyos. Kasi isa lang naman ang Diyos natin according sa first commandment. First commandment kasi sa Diyos. Ang gagawin lang po natin, i-trace natin kung sino po yung totoong Diyos. Sino ba yung may pruweba, nagpahayag, nagpabayubay sa krus. So, tuloy na po natin. Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok na kagalitan ng Diyos sa lupa. Sabi at sa Apocalypse chapter 16 verse 1. Verse 2 na po tayo. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Yung sumasamba sa beast sa panahon na yan. Nakalagay din yan sa Daniel chapter 12, Daniel chapter 11, Daniel chapter 9. So, malawak po ang ating pag-aaral. Marami pa pong iba. Sa Ezekiel chapter 37, 38, ang dami pong nating buong pag-aaral, pati buong Apocalypse. Madami pang iba. So, malawak talaga na ang sumamba sa 666, yung ipapasamba ng Russia, sa huling panahon, ang sumamba doon, sa halimaw, larawan kasi yun magkakaroon siya ng buhay, magkakaroon ng, ayun nga, yung bang iihipan niya, dadasalan niya, tapos magkakaroon ng buhay. Yung larawan na yun, ipapasamba niya sa mga sumasamba sa mga antikristo, yung hindi sumasamba sa Diyos, meaning ng antikristo, yung hindi sumasamba sa Panginoong Jesucristo. Hindi siya tinuturing na Diyos, kundi tao lamang. Antikristo ang mga tao, ang tawag po doon, mga kaibigan. So, dito na po tayo. Sabi, ayun. At tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at ang sugat naging masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yon at nagsisimba sa kanyang larawan. Nagkaroon ng sugat. Yung mga tao, ayun grievous sore. Nagkaroon ng sore sa panahon na yun. Pero sa kabila nun, ayaw pa rin nila sambahin ng Panginoon sa Kristo. Talagang gusto pa rin nila talaga. Sumamba sa mga rebulto at larawan ng 666. So, verse 3 na po tayo ng Apocalypse chapter 16, verse 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Kumatok si mother kasi hindi pa ako makain kasi hindi pa naman ako gutom eh. So sabi dito, busog pa ako. Sabi dito, sa ikatlong talata ng Apocalypse chapter 16, mga kapatid, sabi dito, yung mga may buhay na nasa dagat, nangamatay. So magkakaroon ng dito, famine, kasi nga namatay yung mga nasa dagat. Lahat ng uring nabubuhay sa dagat, lahat ng nabubuhay mamamatay.
sa karagatan. Sabi dito, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, sabi. At naging dugo na gaya ng isang patay. Nung ikalawang anghel, ibinuhos niya yung mangkok niya, yung dugo, ibinuhos sa dagat. Parang nung panahon ni Moses, ibinuhos sa dagat yung mangkok. Tapos, at bawat kaluluwang may buhay, so lahat ng kaluluwang may buhay daw sa dagat. Lahat ng nabubuhay kasi may kaluluwa. Lahat po yan. Hayop. Lahat ng hayop may ano po yan, may kaluluwa. Sabi dito, bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Sabi, soul of animals. Verse 4, at ibinuhos ng ikatlong kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Sa lahat daw ng river, sa mga falls, kasi una yung dagat di ba? Ibinuhos din ng mangkok ng kagalitan ng Diyos yung dugo. Di ba? Ibinuhos ng anghel, ikalawang anghel sa dagat, yung mangkok na may dugo. So, namatay lahat ng nasa dagat. Sumunod naman sa mga ilog, ayan, sa mga bukal ng tubig, yung river, lahat ng klaseng tubig. In short, walang mabubuhay na nilalang sa panahon na yan. Magkakaroon ng tagutom. Famine. Verse 5, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka, na ngayon ay nang nakaraan, at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na ngayon. Humatol ka na ngayon. So, humahatol talaga ang Panginoon habang buhay pa ang mga tao. Hinahatulan tayo ng Diyos kung ano yung ginawa natin sa mundo. Di ba? Hinahatulan. Magkakaroon ng tagutom yun sa panahon na yan. Kasi nga, masasama ang mga tao. Ibang Diyos ang sinasamba nila, hindi ang Panginoon Jesucristo. So, binibigyan ba sila ng tsansa ng Diyos? Pahirap yung mga pagsubok nila dito sa Apocalypse. Chapter 16, pahirap yung mga maiiwan sa mundo na sumasamba sa halimaw. Pahirap yung pagsubok nila. Tagutom na yan eh. Talagang hindi pa sila sasamba sa Panginoon Jesucristo. Ngayon palang aral na to sa atin tayong mga nabubuhay na yung aral to sa mga ibang Diyos, hindi ang Panginoon Jesucristo. Ngayon palang aral na to. Kaya natataka sila ba't ako nagtuturo ng ganito, tungkol sa Panginoon Jesucristo sa ibang religion. Nararapat lang po kasi ayun po yung mission ko talaga. Ayun ang binahagi sa akin ng Panginoon, Di Bautista. Kailangan ko ibahagi sa kanila, whether they like it or not. Talagang kailangan ibahagi ko. Di Bautista po kasi ako, hindi ako yung teacher na matagpuan nyo sa simbahan, na mga pastor, ganon. Evangelista, yung mga ganon. Hindi po. Ano po ako? Di Bautista. So, mas gusto ko inaaralan yung mga matitigas ang ulo. Hindi ako yung sa formal debate na ano talaga. Although dumaan ako sa formal debate, hindi ako yung parang, mas gusto ko kadebate yung matitigas ang ulo. Wala, yung matindihan na talaga. That's what I mean. So, sabi dito, ayun nga. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan o banal sapagkat humatol ka na gayon. Matuwid daw ang Panginoon. Yung banal dahil lumahatol siya ng naaayon sa gawa ng tao. Sabi dito, at narinig ko ang anghel ng tubig, gayon, verse 5, verse 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. At pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Yung mga banal at mga propeta ng Diyos sa huling araw. Yung mga pinugutan ng ulo. Yan, yung mga pinugutan ng ulo. Dahil sa pagkatanggol sa Panginoon Jesucristo at yung mga pinarusahan ng mga 666. Ayan, yung mga pinarusahan ng 666. Ayan ang mangyayari. Igaganti ng Panginoon yung dugo nila dun sa mga sumasamba sa 666. Yan o. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng Diyos ng dugo ng karapat-dapat sa kanila, sa kanilang mga kasalanan. Sa kanilang mga kasalanan.
Yun nga po, iinumin ng mga sumasamba sa 666 ng panahong yan, yung dugo ng mga propeta ng mga namatay sa pagsamba, namatay sa iinumin ng mga sumamba sa 666 ng panahong yan, yung mga dugo ng mga propeta na pinatay nila dahil sa ebanghelyo ng Diyos, sa pagtatanggol sa ebanghelyo ng Diyos, yung mga dugo ng mga banal namatay dahil sa pagpoprotekta sa salita ng Diyos, ibubuhos, ipapainom doon sa mga sumasamba sa 666 sa panahong tribulasyon na darating. So, verse tayo? Verse 7. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, Oo, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. So, pumapayag yung mga anghel, mga banal sa langit na matuwid yung ginagawa ng Panginoon ng pagpaparusa sa mga tao upang magbalik loob sa Kanya. So, verse 8, ibinus na ikaapat na anghel ang kanyang mangkok sa araw daw ibinuhos. At ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. So, sisikat ng matindi ang araw niyan sa panahon na yan, araw. Sisikat ng matindi. Yung maiiwan dito sa lupa, na sumasamba nga sa rebulto o at 666, yung masasamang tao, yung mga sumasamba sa rebulto, kahit anong rebulto sa panahon natin ngayon, yung masasamang tao, maiiwan sa tribulasyon. Kapag hindi pa sila nagbalik loob sa Panginoon sa Kristo. Kasi alam naman natin na isa lang nagpabayubay sa krus, isa lang ang nagkaroon ng salvation sa atin, ng Panginoon sa Kristo lang. Very first commandment, hindi pwede natin hindi gagawin yung first commandment na isa ang Diyos. I-trace natin kung sino po yung tunay na Diyos. Kasi po yung second commandment, love thy neighbor, pangalawang commandment lang po yun. Although, kailangan natin pa rin yung first at saka second commandment. So, pagpatuloy po natin, yung ikaapat na mangkok, di ba, yung binuhos ng anghel sa araw. At nang masunog ng apoy ang mga tao, talagang nakakasunog. Tapos verse 9 ng Apocalypse chapter 16 po, sabi dito, verse 9, at nangasunog ang mga tao ng matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos. Lalo pa nila, imbes na magbalik loob sila, lalo pa silang nagalit, namusong pa sa pangalan ng totoong Diyos, ha? Sabi, verse 10 ng Apocalypse chapter 16, sabi, at binuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. Ikalimang anghel at nagdilim ang kanyang kaharian at ginatgat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Yung hayop na yon, yung 666, ibinuhos ng anghel, yung ikalimang anghel ng mangkok yung sa luklukan ng hayop na nagdilim yung kaharian niya. Diba? Verse 10 yan. Tapos yung verse 9, i-requesta natin uli, at nangasunog ang mga tao sa matinding init nga at namusong sa pangalan ng Panginoong Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang sila'y luwalhatiin. Hindi sila nagsisi upang luwalhatiin ang Diyos. Imbis na matakot sila sa Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos, lalo pa silang namusong. Namusong pa sila lalo, although taggutom na, uminom na sila ng dugo ng mga banal, wala nang hayop na titira sa mga dagat, wala nang pananim, talagang namusong pa sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin nila sinamba. Sabi dito, lahat po nakasulat sa Bible, wala akong dinadagdag, wala akong kinukulang. Sa Bible po lahat nakasulat. Sabi dito, yung verse 10, yung ikalimang mangkok, yung nagdilimang kaharian nung beast na pinasamba sa kanila. Verse 11, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap. At sa kanilang mga sugat, yung mga sore nila. Imbes na magbalik loob, galit pa sila sa Panginoon at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. So take note, hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Which is applicable nowadays sa atin. Sa ating lahat na kailangan magsisi tayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kasi Acts chapter 4 verse 12, Acts chapter 2 verse 38 to 39, wala namang ibang Diyos Wala namang ibang Diyos, wala namang ibang Diyos. Sa pangalang
ng Jesucristo lamang tayo magbabalik loob at lahat ng tuhod ay luluhod sa Philippians chapter 2 verse 10, lahat ng tuhod ay luluhod. Philippians chapter 2 verse 7 to 10. Philippians po sa English. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoon Jesucristo, hindi sa ibang Diyos. Hindi po tayo sa ibang Diyos luluhod kundi sa Panginoon Jesucristo. Sabi dito, hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Verse 12, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok, sabi po dito, sa malaking ilog ng Euphrates River. Ang sabi, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Natuyot daw ang Euphrates River. Natuyot siya upang magkaroon ng daan ng mga hari sa sikatan ng araw. Mula sa sikatan ng araw, east. Tandaan doon, sabi sa verse 13, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, yung matandang ahas, yan, si Satanas, at sa bibig ng hayop, yung 666 na ipapasamba, sabi dito, sa Apocalypse chapter 13 po lahat ng bababasa yan, yung mababasa po yung cross-reference nito. Sabi dito, at nakita ko lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritu. Sa dragon, sa hayop at sa bulaang propeta lumabas yung tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Parang yung itsura ng yung espiritong karumal-dumal pala, napipicture na natin, parang palaka yung itsura nila sa real spiritual being. Pag nakita yung mga magpupunta sa kadiliman, sabihin na natin inferno, diretsahin natin. Sabi dito, verse 14 ng Apocalypse chapter 16, sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Sila yung mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga signs, sa mga magic. Kunyari, nagmamagic sila para sa tambayin sila ng mga tao nagmamagic sila. Sila espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Yung espiritu daw na yun, sumasapi sa mga hari na sanlibutan, meaning Pangulo, Prime Minister, yung mga ganun. Sumasakatawa ng tao, sumasapi sa mga pangulo ng bansa o hari ng pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabak sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itong Apocalypse chapter 16 verse 14, listen po tayo. Ito po yung cross-reference niya ay Apocalypse chapter 20 verse 7 to 10. Ayun ang cross-reference ng Apocalypse chapter 16 verse 14 ha. Tinuturo ko po sa mga, lalo yung mga bagong convert pa lang sa Christian at bago pa lang po nagbabasa. Kasi malalim na po ang hukay natin sa Biblia. Medyo malalim na po sa awa ng Panginoong Jesucristo lahat yan. Hindi dahil sa akin. Hindi galing sa akin kundi ang mabuting salita ng Diyos ay galing sa Panginoong Jesucristo. Gift po ito pag nagsaga tayo sa paghuhukay sa Panginoong Diyos sa paghahanap. So, yun nga. Ayun ang cross-reference niya. Apocalypse chapter 20 verse 7 to 10. Na sasapian lahat ng hari sa mundo, sa buong mundo, lahat ng presidente, lahat ng mga prime minister, upang salakay nila ang Israel, ha? Take note po, verse 15, at narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, sabi ng Panginoon. At narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, nagsusumikap sa paggawa ng mabuti, meaning, at patuloy na sumasamba sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon. Sabi to, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, nag-iingat ng mga lakad sa buhay. Sabi daw po, na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Baka maging makasalanan sila at magkaroon silang kahihiyan sa harapan ng mga tao. Yung mga masama nga po, lalo pang magiging masama. Daniel chapter 12 verse 10. Yung mabuti, lalo bang magiging mabuting tao, lalo pa sila magiging mabuting tao sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Yung mabuti, lalo pa magiging mabuti sa huling araw, while yung masama, lalong sasama ng sasama po.
Verse 16, ang sabi po at tinipon sila sa dako ng nasa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok, ikapitong anghel, ibinuhos ang kanyang mangkok, sabi rito, sa hangin. Sa hangin naman, kanina sa araw, sa dagat, sa kaharian ng 66. Ngayon naman sa hangin ibinuhos. Sabi dito, at ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig sa langit, sanktuaryo, mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Ikapitong anghel to ay ibinuhos sa hangin, yung mangkok. Sabi, nung tinig sa langit, nagawa na. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Mula nang magkatao sa lupa, hindi pa nangyayaring ganong kulog, lindol, di ba? Hindi pa nagkakaroon ng ganon. Nakalagay po dito sa Revelation chapter 16 verse 18 na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa, sa buong mundo. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Napakalakas na lindol na hindi pa nangyayari sa talaan ng history, buong history ng mundo. Tapos sa verse 19 ng Apocalypse chapter 16, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, yung Iraq, Babylonia. Sa ibang religion po, sinasabi nilang Babylonia, Rome, mga Catholic daw yan. I-set aside natin yung sinasabi nilang mawagal sila sa rebulto, hindi naman kasama dito sa prophecy. Although ayon ng Panginoon ng mga rebulto, hindi talaga makakarating sa langit at makakasama sila sa 7 plagues, makakasama sila. Ang sinasabi dito sa Apocalypse, ini-emphasize ko, Apocalypse chapter 16 verse 19, yung Babylonia ay Iraq dahil sila ang nagpasimuno sa buong mundo ng rebulto, encantador, espiritista, yung mga witchcraft, galing yan lahat sa, yung mga horoscope, mga kung ano-ano, katulad yan, pungsoy, kung ano-ano. Galing yan sa witchcraft, sa Babylonia. Kaya magubuo na po ang Babylonia, atin pong basahin. Katunayan, sabi dito, at ang dakilang Babylonia ay napag-aalala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Hindi po tinuturo to ng ibang ng ibang pastor, sabihin na natin, hindi. Kanya-kanya kami kasi ng forte. Kanya-kanya kami ng pinag-aralan. Iba-iba din ang pananaw. Pero ako bumabase ako sa lahat ng ebidensya sa Biblia. Hindi pwedeng walang ebidensya. Kasi ako po talagang gusto ko lahat ng bagay may ebidensya. Sabi dito, siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Kagalitan ng Diyos, ibubuhos sa Babylonia dahil siya nga nagpasimula ng rebulto sa buong mundo, kaya kumalat yan. Nung panahon pa, mahaba pong kwento, napakaraming kwento. Verse 20, at tumakas ang bawat pulo daw sa mundo, at ang mga bundok ay hindi nasumpungan. So, wala na. Bumagsak na lahat ng, yan, sa buong mundo, pati sa Babylonia. Yan. Kabagsikan ng Diyos at kagalitan niya yan. Sa kanilang mga rebulto, encantador, mga witchcraft, sorcerer, kung ano-ano pa. Mga, yung mga kasabihan, bawal po yan. Sa Panginoong Jesucristo, kasabihan, yung mga pamahiin, masama po yan. Nakakaisi ng buhay at nakakadisgrasya, nakakamatay. Sabi ito, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nga sumpungan. Meaning, wala na. Gumuho na ang dakilang Babylonia, Iraq, pinaguho ng Diyos. At malaking graniso ng kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. Sa panahon ng Antikristo yun, panahon ng tribulation period, maiiwan sila dito upang danasin ang 7 plagues. Sabi dito, yung 50 kilos na graniso, kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. Yung mga maiiwan dito, lalagpakan sila ng graniso na 50 kilos each. At namusong ang mga tao sa Diyos
Dahil sa totoong Diyos, pinamusong nila ay nila sambahin. Dahil sa salot ng granizo. Sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Yung granizo salot yan. So, hindi pa rin sila nagbalik loob. Yung mga naiwan dito sa lupa, hindi pa rin sila nagbalik loob. Wala pa rin. Unti-unti na sana sila, yung iba nagbalik loob na iba, yung iba hindi. Kaya, patuloy ang salot habang hindi pa sila nagbabalik loob. Yung mga nagbalik loob naman na, syempre ligtas na yun, nasa langit na talaga sila. So, huwag na natin pahabain pa. Salamat sa mga nakinig na salita ng Diyos, lalo ng propesiyang ito, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Sabi sa Apocalypse chapter 1 verse 3, ang sabi rito, pagpalain, sabi dito, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. Yung mga nakasulat sa Biblia, yung mga tumutupad, yung mga nagtuturo, nagsasalita ay pinagpapala. Hindi lang tayo sa physical na bagay pinagpapala, hindi lang sa material, hindi lang sa pera, sa health, kung ano-ano. Buhay pa tayo, pagkasalamat natin sa Panginoon yan. At nakakapagturo pa tayo, nakakapangaral pa tayo ng salita ng Diyos sa mundong ito. Yan ang mission natin. So, ngayon, papasalamat ako sa Panginoon na dumaan ng salot, buhay pa ako, nagkasakit ako, buhay pa ako, yung mga yan. Pinapahaba pa ng Panginoon kasi may mission pa ako, pinapahaba ng Panginoon ng aking buhay. Mga kapatid, mga kasisi, mga sister, mga viewers, non-follower, pinapahaba pa ng Diyos ang buhay natin dahil may purpose pa tayo sa mundo at yung purpose na yan, natitirang purpose na yan, gawin natin habang may oras pa tayo, habang nandito pa tayo at yan ay nakakahaba po ng buhay. Ang pag-serve sa Panginoon at pag-share ng mga Word of God. So ito na lamang, naman magbalik loob tayo sa tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo, Acts chapter 4, Acts chapter 2 verse 38 to 39. Nawa maespirituhan ng lahat ng nakinig ng salita nito na propesiya ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesucristo. May espiritu nawa kayo upang maunawaan din nyo kung anong tinutukoy at nilalarawan at yung sinasabi ng Panginoon na magbalik loob tayo lahat, repentance. Yung repentance, magbalik loob tayo lahat. Yun ang tinutukoy po dito. Bago mangyari pa o bago tayo maiwan sa tribulation period dito sa lupa. Nagbalik loob tayo upang hindi tayo maiwan, makasama po tayo sa rapture. So in Jesus' name, this is Sister Ren, ang inyong debatista at pahayag, decode ng mga propesiya nagmumula sa Biblia. In Jesus' name, thank you all and God bless sa mga nakinig. Amen.